Yan. Okay. So yan. Meron pong isang couple, isang newlywed na meron po silang bagong anak. And again, ito po ay isang true story, totoong nangyari sa tunay na buhay. Merong isang couple na first time silang magkaroon ng anak. At ang couple na to, nag-aaral sila kung paano ang buhay mag-asawa, nag-aaral sila kung paano mag-alaga ng anak, ng baby. At nung dumating ang pag-aalaga nila ng kanilang anak at ng baby, dumating ito sa unang celebration niya ng kanyang birthday. So tuwang-tuwa ang mag-asawa na ito, tuwang-tuwa ang couple na ito, kaya nagpa-party sila ng bongga para sa kanilang 1-year birthday ng kanilang baby. So nagpa-party sila, nagpaluto sila, and then nag-conduct sila ng mga gitong activities, nag-invite sila ng mga friends, ng mga families nila, at dumating ng araw ng celebration. At nung sa araw ng celebration, maraming mga dumating, nag-party sila, nag-enjoy sila, at sinelebrate nila yung birthday ng kanilang anak. So maraming mga kwentuhan, maraming mga kainan, may gift giving na nangyari. Kaso, may isang bisita na nagtaka siya. Sabi niya, nasan yung baby? And then yung bisita na to, pumunta siya doon sa mag-asawa. At nagtanong yung bisita. Sabi ng bisita, nasan yung baby? Nasan yung dahilan kung bakit natin sineselebrate lahat ng to? At biglang nagulat yung mag-asawa na parang busy sila sa lahat ng celebration, busy sila sa pag-asikaso ng mga bisita, nakalimutan nila yung baby. At naalala lang nila nung tinanong sila nung bisita. And then biglang nagulat, nataranta tong mag-asawa, hinanap nila yung baby kung saan-saan, and sadly, natagpuan nila yung baby, patay na. Bakit? Kasi habang busy sila sa pag-aasikaso ng party, habang busy sila sa pag-aasikaso ng mga bisita, ng mga kakainin, ng mga hahandain, natagpuan nila yung baby. Alam niyo po kung saan? Natabunan yung baby ng mga gamit at regalo ng bisita. Natagpuan nila yung baby, hindi nila napansin na nung pumapasok yung bisita, tinatanggal yung mga jacket, tinatanggal yung mga damit nila, yung mga parang ganito, yung coat, and then nilalagay yung mga regalo. Hindi nila napansin, nalagay nila yung baby sa isang couch. At doon nilagay ng mga bisita yung gamit at gift nila, natabunan yung baby, hindi nakahinga, namatay. Ano pong lesson para po sa atin? Ngayon na 4 na araw na lamang bago ang Christmas at may Christmas party tayo mamaya, minsan at madalas sa atin, busy tayo sa tradisyon natin sa Pasko. Busy tayo sa mga lulutuin, busy tayo sa mga susuotin, busy tayo sa lahat ng mga kailangan gawin sa pagbisita, sa mga gift giving natin, and sobra tayong busy sa tradisyon ng Pasko, nakalimutan natin yung baby ng Pasko. Kaya mamaya po bago po tayo Christmas party, bago tayo magsaya, bago tayo mag-gift giving, mga kainan, mga paraffol, bakit hindi po natin ngayon bigyan ng pansin yung baby ng Pasko? Yung dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate sa season na ito, sa holiday na ito. Okay po ba yun? Okay. And then, kapag regalo, hindi niyo po ba napansin, parang may 3 elemento kapag regalo. Minsan, kayo na po pinagmamasdan ko yung mga regalo na nilagay niyo po dito. At merong 3 elements para masabi natin na ito yung regalo. Ano po yun? May 3 elemento at factors or items ang regalo. Ang regalo, merong ribbon. Tama po? Yung ribbon na pampaganda doon sa regalo, kapag binigay mo, hala, ang ganda naman ng ribbon na to, parang palamuti, ito yung pampaganda. At merong wrapper syempre, which is yan, makikita niyo sa picture, yung kulay puti, kulay pula, ito yung pambalot mo doon sa mismong regalo. At huling elemento or factors at items ng regalo ay yung regalo mismo. Ulitin ko po, meron 3 elements ang regalo. Meron tayong ribbon, meron tayong wrapper, at meron tayong yung gift o yung regalo mismo. At dito po natin mapapansin na ganito rin binigay sa atin ng Diyos yung regalo niya, which is si Jesus Christ. Sa umaga pong ito, ang aking assignment lamang po ay tignan natin yung regalo. Tignan natin yung ribbon
which is yung sovereignty ni Lord. Tignan natin yung wrapper, kung saan binalot ni Lord yung kanyang regalo para sa atin, which is yung faithfulness niya. At tignan natin yung mismong regalo ng Diyos sa atin, which is si Jesus Christ. Ayan po ang ating illustration, yan ang ating analogy na gagamitin sa umaga pong ito. Tignan natin, unti-untiin natin tanggalin yung ribbon, yung wrapper, at yung mismong gift ng ating Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, bago tayo buksan yung mga paraffle, yung mga gift-giving, exchange gift natin, mamayang Christmas party, unahin po muna natin to unwrap God's greatest gift. Okay po? Yan ang aking assignment po sa umaga pong ito sa inyong harapan, na unti-untiin po natin, tanggalin yung ribbon, yung wrapper, at makita yung mismong regalo ng Diyos para po sa atin. This morning, let's unwrap God's greatest gift. At bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Ayan. Ayan po ang ating assignment. Ayan ang ating topic for this morning, to unwrap God's greatest gift. Pero dito po tayo mag-start. Alam niyo po ba na kapag nagregalo tayo, merong challenge? Tama ba? For example, kapag nabunot ko si Sister Ruth, ang challenge sa akin, yes, meron tayong guide na 200 pesos exchange gift. Pero ang challenge sa akin, hindi ko alam kung kapag ireregalo ko kay Sister Ruth ay magugustuhan niya, or yung bagay na gagamitin niya, or yung bagay na pangangailangan niya, or yung bagay na gusto niya lang talaga. So kapag nagbibigay po tayo ng regalo, meron tayong challenge. Tama ba? Hindi natin alam kung magugustuhan ba to, or kapag niregaluhan natin ng wallet, mamaya may wallet na pala siya, regaluhan natin ng damit, may damit na pala siya. So dito, mag-start tayo sa challenge ng regalo ng Diyos para sa atin. At ito ang challenge. Sabi sa Micah chapter 2, chapter 5 verse 2, Bethlehem, from you one will go forth for me to be ruler in Israel. Ito ang challenge sa kwento natin, sa pagbigay ng regalo ng Diyos na si Jesus Christ sa ating lahat. Anong sabi diyan? Ay ibig sabihin lang po ng verse na yan, ang Messiah, ang Savior, ang gift ng Diyos sa atin ay manggagaling saan? Hindi sa Luzon, Taytay, Rizal, sa Bethlehem. Yan ang challenge. Okay po? Yan ang challenge sa pagbigay ng regalo, na ang Messiah at ang ating Savior ay maipanganak at manggaling sa Bethlehem. Ito ang problema. Kapag mabasa niyo po sa Luke chapter 1, si Mary at si Joseph wala sa Bethlehem. Sila po ay nasa Galilee, nasa Nazareth. Ngayon, ang challenge, kailangan ma-fulfill ang prophecy na to. Kailangan ma-fulfill yung promise na ang Messiah at Savior ay manggagaling sa Bethlehem. Kaso ito nga ang problema. Si Mary at si Joseph nasa Galilee, nasa Nazareth. Paano mangyayari yun? Relax lang. Bakit? Kasi kaninong regalo to? Hindi to regalo ni Mary at ni Joseph sa atin. Regalo nino? Ni Lord. Regalo niya para sa atin. So kung regalo ni Lord, siya ang bahala na maibigay sa atin sa Bethlehem. Tama po? Kaya tingnan natin kung anong nangyari. Sa Luke chapter 2 verse 1 to 2, sabi dito, And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. So dito makikita natin yung scene. Si Caesar Augustus, emperor, nagbigay siya ng batas. Ang tawag dito, Pax Romana. Lahat isi-census, lahat bibigyan at papatungan ng karampatang tax. Okay po? And then sabi sa verse 2, And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Ang challenge, ang Messiah, ang Savior dapat sa Bethlehem. Si Mary at si Joseph nasa Galilee, nasa Nazareth. Kaso nung pinasa ni Caesar Augustus ang Pax Romana, ito ang instruction. Verse 3, And all went to be taxed, everyone into his own city. So, for example, parang ganito po yun para maintindihan natin. For example, ako rehistro ko sa Pasig. Boboto ako sa Pasig. Kapag nakaregister ako sa Binangonan, boboto ako sa Binangonan. Ganyan din po sa kanila. Aalamin nila kung kaninong lahi ka. At kung saan galing yung lahi mo, doon ka isi-census, doon ka bibigyan ng karampatang tax. Nakasunod po? Verse 4.
And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem. Bakit daw pumunta si Joseph papunta ng Bethlehem? Because he was of the house and lineage of David. Kanino daw po siyang linya? Kay David. Saan galing si David? Sa Bethlehem. At kapag sa time nila, kanino ka dapat mabigyan ng karampatang tax? Kung saan galing kang lahi. Si Joseph galing sa lahi ni David. Si David galing Bethlehem. Saan ibibigyan ng tax si Joseph? Sa Bethlehem. Dito natin makikita kung gaano pinresent sa atin ng Diyos yung regalo niya, which is si Jesus Christ. Ang challenge, ang Messiah at Savior manggagaling sa Bethlehem. Si Joseph at si Mary nasa Galilee. Kaso, dahil sa batas na pinasa ni Caesar Augustus na Pax Romana, lahat bibigyan ng tax, si Mary at si Joseph naglakbay from Galilee to Bethlehem. Kaya pagdating sa verse 5, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. So dito natin nakita, akala ni Caesar Augustus makapangyarihan siya na ako ang magpapatupad ng Pax Romana. Pero hindi alam ni Caesar Augustus, ginamit siya ng Diyos para matupad ang prophecy na si Mary at si Joseph ay mapunta from Galilee to Bethlehem para ipanganak si Jesus, ang ating Savior, ang ating Messiah sa Bethlehem. Nakasunod po? Kaya dito, Christmas is presented by God's sovereignty. Tanggalin natin ngayon muna yung ribbon, yung palamuti, yung pampaganda sa regalo ng Diyos. At ano yon? Pinresent sa atin yung regalo ng Diyos by His sovereignty. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? Ang Christmas, hindi lang to yung, kabisado ko na yung Christmas, pinanganak si Jesus, tapos. Hindi po. Tingnan natin yung kwento kung paano binigay at niregalo sa atin ng Diyos si Jesus. Kaya this Christmas, it is a reminder, God is sovereign. God is in control. Ano pong ibig sabihin nito para sa atin? Hindi niyo po ba naisip, gaya po nabanggit ni Brother Romel, hindi man po saktong December 25 pinanganak si Jesus eh. Pero tingnan niyo yung tradisyon natin pagdating sa Christmas. December 25. Isang linggo bago tayo celebrate ng New Year. Transition 2026, moving forward. Pero ang ganda rin, bakit? Kasi yung December 25, second to the last week ng taon na to, para mabigyan tayo ng opportunity, balikan yung 2025. At yung gitna na Christmas, bago tayo mag-2026, may time tayo na balikan yung 2025 at alalahanin sa sarili natin, God is in control. Na lahat nangyari sa buhay natin, God is sovereign. Kaya this Christmas, hindi lang to basta pinanganak si Jesus tapos ang boxing. Hindi. Na maintindihan natin, niregalo ng Diyos yung ribbon niya, yung sovereignty niya. Kaya hindi ko naman po alam kung ano pong pinagdadaanan nyo, maybe this 2025, yung iba sa inyo, tinuturing nyo, the worst year of my life, 2025, marahil nag-away kayo mag-asawa, yung mga estudyante natin, may mga subject kayo na hindi napasa, bumagsak kayo, o nag-away, naghiwala yung parents mo, whatever it is na pinagdaanan mo this 2025, nabaon ka sa utang, meron kang health na pinagdaanan, marami nagkasakit sa pamilya mo, mga kapatid, this Christmas is a reminder, God is sovereign. Na God is in control. Kaya sabi niya po sa Isaiah, declaring the end from the beginning and from ancient times things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish my good pleasure. Ano pong ibig sabihin nito, kapatid? This 2025, walang nangyari sa buhay mo na hindi pinahintulutan ng Diyos. Ulitin ko po, baka hindi nyo ako narinig. Walang nangyari sa buhay mo na hindi pinahintulutan ng Diyos. Lahat yan dumaan sa permission niya because He is sovereign, He is in control. Kaya dito natin isipin yung logic. Ano yung logic?
Kung si Lord nga sovereign sa kapanganakan ng anak niya sa buhay mo pa kaya? Yung Christmas, na isa sa pinakamalaking miracle ng Christianity, nangyari kasi sovereign ang Diyos, sa araw-araw mo pa kaya? Kaya this Christmas, hindi lang po basta pinanganak si Jesus, tapos na. Uwian na tayo, hindi. Maintindihan natin, God is sovereign. At hindi lang dito, kapag naintindihan po natin na God is sovereign, hindi ibig sabihin nun na dadali na yung buhay natin. Hindi ibig sabihin nun na exempted na tayo sa mga challenges. Dadaan pa rin tayo sa challenges. Bakit? Isipin nyo si Mary at si Joseph. Alam nila God is sovereign pero naglakbay pa rin sila from Galilee to Bethlehem. Hindi sila exempted, hindi pinatigil na, uy, wag na kayo maglakbay, okay na kayo, God is sovereign. Hindi. God is sovereign, pero kailangan pa rin nating daanan yung mga challenges. At sabi sa geography, yung Galilee to Bethlehem, 150 kilometers. Sa araw nila, naglalakbay, wala namang kotse, walang tricycle that time. Kapag nilakad mo yung Galilee to Bethlehem, aabutin ka ng 4 hours. Ay, 4 days. Buntis si Mary. Malaki ang tiyan. Hindi naman yun makakalakad na mabilis na normal na lakad. Siyempre, sasakit pa Joseph, wait lang, Joseph. Di ba? Bakit? Kasi masakit mamaya kabuanan niya na. So hindi normal na lakad yun. Hindi aabutin lang ng 4 na araw. Pero ito ang alam nila. God is with us. Alam nila na yung dinadala ni Mary is the Savior of the world, Emmanuel, God is with us. Ano po ang kailangan natin maalala this Christmas? Christmas is presented by God's sovereignty. Ulitin ko po, walang nangyari sa buhay mo this 2025 na hindi pinahintulutan ng Diyos. At kung ang Diyos ay sovereign sa kapanganakan ng kanyang anak, sa buhay mo pa kaya. Okay po? So tuloy tayo sa kwento. So yun ang ating scene 1. Naglakbay si Mary at si Joseph papunta ng Galilee. Ngayon, from Galilee to Bethlehem. Ngayon, nasa Bethlehem na sila. Natanggal na natin yung ribbon ng regalo ng Diyos, which is yung sovereignty niya. Tignan na ngayon natin yung wrapper. And then, nasa Bethlehem na sila. Tuloy tayo sa kwento. Verse 6. And so it was. Ano po ibig sabihin ng so it was? Nasa Bethlehem na si Mary at si Joseph. And so it was, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. Ibig sabihin na siya ay manganak at siya ay nanganak na nga. Kaya pagdating ng verse 7, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. So ang scene 1, naglakbay si Mary at si Joseph from Galilee to Bethlehem. Scene 2, nasa Bethlehem na sila, pinanganak na si Jesus. Ano po ang maalala natin dito? Ito na yung wrapper ng regalo ng Diyos para sa atin. Christmas is planned through God's faithfulness. Kung yung ribbon ng regalo ng Diyos para sa atin ay alalahanin natin yung sovereignty niya, yung wrapper ng regalo ng Diyos is yung faithfulness niya. Kaya this Christmas, again, hindi lang po ito yung kabisado na natin, pinanganak si Jesus, tapos mag-uwian na tayo. Pero this is an opportunity for us to be reminded, God is faithful. Na ang Diyos ay tapat sa pangako niya. Kailangan po natin maintindihan na yung pagkapanganak ni Jesus, hindi po ito bigla ang pangako lang. Hindi ito yung parang biglang naisip lang ng Lord na, okay, kailangan na maligtas ng sanlibutan, ibigay ko na si Jesus. Hindi, ito po ay pangako matagal at 1,000 taon pa. At yung mga Israelites, sobra nilang inaantay, sobra nilang nilulook forward yung Messiah, yung Savior na ibibigay sa kanila. Kaya dito po natin maiintindihan yung promise ng Lord. Ito po galing pa yan kay Adam at kay Eve. Yung nagkasala si Adam at si Eve, pangako na ng Diyos na magkakaroon ng Messiah. The Christ will be a seed of a woman. Pagdating kay Abraham, Christ is a seed of Abraham, and then Christ from the tribe of Judah, Christ is from David's lineage, and Christ will be born of a virgin. Yan ang pangako ng Diyos na inantay ng mga Israelites.
And from that day on, sa Pasko, sinilang yung Messiah, yung Savior na inaantay nila. So dito po natin makikita na hindi lang to biglaan. Pangako ni Lord from Adam and Eve, kinip niya, finulfill niya, because He is faithful. Dito po natin maintindihan, huwag natin i-level, huwag natin i-equate yung pangako ng Diyos sa pangako ng tao. Kasi sa pangako ng tao, minsan napapako, hindi natin tinutupad eh. Isa sa mga nangyayari, bigla ko po naalala, isa sa mga nangyayari pag Christmas, yung anak may napamaskuhan. Anong gagawin ng magulang? Anak, akin na yung napamaskuhan mo. Bibili kita ng damit, bibili kita ng sapatos. Nag-college na yung anak, wala man lang na-receive na sapatos. Nag-college na yung anak, wala man lang dumating na damit. So, kaya minsan, mga magulang, tayo din may kasalanan pag may doubt sa atin yung anak natin no? Kapag wala silang tiwala sa atin, dun pa lang sa regalo na, ay sa pangako natin na bibili natin sila ng sapatos, ng damit, hindi natutupad. Huwag po nating i-equate yung level ng pangako ng tao sa pangako ng Diyos. Ang pangako ng tao, napapaho yan, nawawala. Pero ang pangako ng Diyos, kahit libo-libong taon, He will fulfill it. At hindi siya nakakalimot. Kaya sabi po sa Numbers, God is not a man that He should lie. Hindi po tao ang Diyos. Kaya dito natin kailangan makita na yung level ng pangako ng Diyos sa atin, hindi level kung paano nangangako ang tao. He is God, kaya hindi siya magsisinungaling kung anong pinangako niya sa iyo, tutuparin niya. At hindi naman agad-agaran eh. At minsan hindi nakadepende sa patience mo. Tagal ko nag-aantay, Lord. Tagal ko ng prayer to. Hindi to nakadepende sa'yo. Nakadepende to sa plano niya. Because no matter what happened, all things work together for good. Yun, iba naman. Yung iba sa atin, iniisip natin, faithful si Lord sa akin kasi faithful ako sa Kanya eh. Hindi po. Kahit hindi ka faithful kay Lord, kahit minsan nawawala ka, nadadapa ka, nasusubsub ka, kahit minsan hindi ka namin nakakasama dito, kahit minsan alam mo na parang hindi ka faithful kay Lord, faithful si Lord. Bakit? Kasi sabi sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, even if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Bakit faithful si Lord? Hindi dahil kasi faithful ka sa Kanya. Faithful si Lord kasi faithful siya. Tapos. Kasi yun siya, yun yung character niya. No matter what happened, kung anong ma-feel mo, kung anong gawin mo, faithful ang Lord sa pangako niya. Kaya this Christmas, we are reminded, hindi lang basta pinangako si Jesus, hindi lang binigay at sinilang, kundi pinangako si Jesus at tinupad ng Diyos because He is faithful. At dito natin maintindihan, yung pangako ng Diyos, yung pangako niya kay Adam at kay Eve, na libo-libong taon bago niya finulfill, bago natupad, tinupad pa rin niya kahit na libo-libong taon ang nagdaan. Paano pa kaya yung mga ibang pangako niya para sa atin? Kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng provision, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng sustenance. Relax ka lang. God is faithful. Yung kapanganakan nga ng kanyang anak, tinupad niya eh. Yung ibang pangako niya pa kaya. Kaya tingnan niyo, sabi ni Paul, isa sa mga pinaka-favorite kong verse, Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Ano po ibig sabihin nito? Sabi ni Paul, binigay niya na nga eh. Binigay na ni Lord yung anak niya sa atin, para sa atin. Ano pa yung kaya niyang hindi ibigay? Kung si Jesus nga, hindi niya pinagdamot eh. Yung kagalingan pa kaya, yung protection pa kaya, yung provision pa kaya, yung sustenance pa kaya, yung salvation ng family mo pa kaya, yung baguhin ka, yung sanctification, yung maligtas ka, yung lumago ka sa relationship mo kay Lord, hindi niya ibibigay? Pagsipan po natin mabuti. Kung hindi niya, yung anak niya nga, hindi niya pinagdamot sa atin eh. Ano pa sa pangako niya, ang hindi niya kayang tuparin. Kaya this Christmas, hindi lang po tayo reminded na pinanganak si Jesus, tapos na, kabisado ko na yan. But this Christmas, we are reminded that God is faithful. Kaya ang Christmas ay mensahe din ng hope. Ang Christmas ay mensahe din ng light. Ang Christmas ay mensahe din ng peace. Kaya mga kapatid, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Bakit? Because He who promised is faithful.
this Christmas, yung katuparan na maipanganak ang Messiah tinupad ng Diyos, we are reminded, faithful si Lord sa atin this 2025. At bago tayo mag-transition sa 2026, God is faithful. He remains the same today, tomorrow, and forever. Tapat ang Diyos. Even though we are faithless, He remains faithful. Kaya again, this Christmas po is planned through God's faithfulness. Okay, balikan natin. Bago tayo tumuloy sa ating mensahe. Meron regalo yung Diyos, may ribbon, may wrapper, may gift. Tinanggal natin yung ribbon, yung palamuti, yung pampaganda, which is Christmas is presented by God's sovereignty. Tinanggal na ngayon natin yung wrapper, which is yung God's faithfulness. At ngayon natanggal natin yung ribbon, natanggal natin yung wrapper, ang natitira na lang yung mismong regalo ng Diyos. And alam niyo na po yun, si Jesus. So balik po tayo. Scene 1, si Mary at si Joseph naglakbay from Galilee to Bethlehem. Scene 2, nasa Bethlehem na sila, pinanganak na si Jesus. Scene 3, ang character natin dito, yung mga angel at yung shepherds. Tingnan po natin. Tuloy po tayo sa Luke chapter 2 verse 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So kung saan po yung lugar na pinanganak si Jesus, meron daw pong mga shepherds. At anong nangyari? Verse 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were so afraid. So, balik po muna tayo. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Sa lugar kung saan pinanganak si Jesus, may mga shepherds. Nagbabantay ng mga alaga nila. And then bigla, nagpakita ang angel. And natakot sila. Ito ang sabi sa kanila ng angel. And the angel said unto them, fear not. Sabi ng angel sa mga shepherds, huwag kayong matakot. For behold, I bring you good tidings of great joy. Meron akong good news para sa inyo, which shall be to all people. Ano daw yung good news ng angel? Verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ulitin po natin yung context. May mga shepherds, nagpakita yung angel, natakot sila, pero sabi ng angel, wait lang, huwag kayong matakot. Meron akong good news. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Natanggal na natin yung ribbon, yung regalo ng Diyos, yung sovereignty niya. Natanggal natin yung wrapper, yung faithfulness niya, ang natitira na lang yung gift niya. And this Christmas is perfected with God's greatest gift. Sino po yung gift niya? Si Jesus. At kilalanin po natin, tignan natin, sino ba tong regalo ng Diyos sa atin? Sino ba tong si Jesus na to? Kasi again, iba sa atin, gabisa natin yung Christmas, pinanganak si Jesus, tapos. Pero kilalanin po natin, i-appreciate natin yung value ng regalo ng Diyos. Gaya mamaya sa mga exchange gift natin, i-appreciate natin yung value, yung care, yung love na binigay sa atin sa gift na matatanggap natin sa bawat isa. I-appreciate din po natin yung value ng gift na binigay sa atin ng Diyos. Sino po si Jesus? Balik tayo sa verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ano po yung una para makilala natin si Jesus? He is ano daw? Our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Redeemer. Siya ang nagligtas sa atin sa kasalanan, sa kamatayan, sa eternal damnation. Si Jesus ang Savior nating lahat. Ano na pa siya? He is the Christ. The Christ, ibig sabihin, Messiah, Anointed One, the Son of God. Ito yung pinangako mula kay Adam and Eve, kay Abraham, kay Moses, kay David. Ito yung pinangako ng libo-libong taon ng Diyos sa Israelites. The Christ, the Savior, the Messiah. And ano pa? Jesus is Lord. Ano yung Lord? He is the Master. Siya yung boss ng ating buhay. Siya yung nasa driving seat ng kotse ng ating buhay. Siya yung nag-guide sa atin. Siya dapat yung nasusunod. Siya yung ating Lord, Master. Sa Greek word, Kyrios, nang ibig sabihin ng Lord, pangalan ng Diyos.
So sa kapanganakan pa lang ni Jesus, nakita natin na He is God. Ano po yung regalo sa atin ng Diyos? Si Jesus. Sino po si Jesus? The Savior, the Christ, our Lord. Ngayon, balikan po natin. Bakit nga ba binigay ni God yung regalo na si Jesus Christ para sa ating lahat? Balikan po natin ng mabilis na mabilis. Una, kasi makasalanan po tayo. Bakit binigay ni God si Jesus Christ? Because we have all sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Kahit ako, kahit lahat ng mga men na tumatayo dito, yung mga katabi nyo, lahat po tayo makasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At dahil makasalanan tayo, mapupunta tayo sa impyerno. Yun ang ticket. Yun ang deserve natin. Mapunta tayo sa eternal damnation. At wala tayong kayang gawin para iligtas yung ating sarili. Kahit magpakabait ka, kahit umattend ka dito na perfect attendance ka sa church, hindi ka maliligtas niyan. Kahit yung pagiging religiosity, pagiging relihiyoso, hindi ka kayang iligtas niyan. Kaya sabi ni Isaiah, all our righteousness are as filthy rags. Sa harapan ng Diyos, lahat ng righteousness natin, lahat ng good works natin, hindi tayo kayang dalhin yan sa Kanya. Hindi tayo kayang i-justify niyan sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng kabutihan natin para sa Diyos, maduming basahan lang. Ibig sabihin, hindi kayang iligtas ng sarili natin kasi tayo nga yung problema eh. Kaya anong kailangan? Kailangan natin ng Savior outside of us. Kaya sabi dito, for the wages of sin is death. Pero ano daw yung greatest gift ni Lord? The gift of God is eternal life through Jesus Christ. Sino daw? Our Lord. So makasalanan tayo, hindi natin kaya iligtas yung sarili natin, kailangan natin ng Savior outside of us. Ngayon, nakita na natin, binigay ng Diyos yung greatest gift niya. Anong kailangan natin gawin? Mag-repent sa ating kasalanan at confess with your mouth that Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Bakit ulit binigay ng Diyos si Jesus? Kasi makasalanan tayo, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kailangan natin ng tagapagligtas, at ngayong Pasko binigay na ng Lord ang ating kailangan, ang ating Messiah. Anong kailangan natin gawin? Tanggapin. Kasi yun ang regalo ng Diyos. At dito, it is an invitation. Pag binigyan ka ng regalo, meron kang choice eh. Tanggapin mo o hindi. At kung gaano mo tinatanggap yung mga libreng regalo ng bawat isa, sa ibang tao kapag binigyan ka, dalangin ko po sa umaga pong ito, tanggapin din natin yung libreng regalo ng Diyos, si Jesus Christ. That if we confess with our mouth Jesus as Lord at naniwala tayo sa ating puso, God raised Him from the dead, ligtas ka. Hindi pag-attend mo ng church, hindi dahil perfect yung attendance mo dito, or mabait ka, no matter what happened, the only way to salvation is Jesus Christ. Kaya ulitin po natin, tinanggal na natin yung ribbon, tinanggal na natin yung wrapper, nakita na natin yung regalo ng Diyos sa atin. Ano po ulit? Christmas is God's greatest gift. Kaya, dito na po ako magtatapos. Sa mga pagkilala po natin sa regalo ng Diyos, which is si Jesus Christ. Alam niyo po kapatid, yung unang Pasko hindi naman masaya. Masaya, pinanganak si Jesus, pinanganak yung Savior, pero para sa mga tao na na-involve, hindi naman po sila masaya. Walang kumukuti-kutitap na Christmas light ng unang Pasko. Bakit? Isipin nyo, si Herod, pinapapatay niya yung mga baby kasi ayaw niyang masilang yung Messiah. Napakadilim ng Pasko nila. Si Mary, si Joseph, naglakbay from Galilee to Bethlehem, 150 kilometers, 4 na araw, napakadilim ng Pasko nila. Yung mga shepherds, yung mga magi, they are longing for the sign na ngayon na ba ipapanganak yung Messiah? Na ngayon na ba ipapanganak yung Savior?
Kaya this Christmas mga kapatid, hindi ko naman po alam kung anong pinagdadaanan niyo eh. Pero huwag niyo pong takiin or huwag niyo pong magpakitang tao na kailangan natin maging masaya kasi Christmas. Okay lang kahit di ka masaya. At ngayong Christmas, tingnan natin, kasi meron tayong mga problema gaya ng sinabi ko kanina, yung Christmas, isang linggo bago magbagong taon, second to the last week bago tayo, second to the last week para may opportunity tayong balikan yung 2025. Kaya this Christmas, hindi ko alam mga kapatid, marami kayong problema. Marahil yung iba sa inyo, you are lost. Ligaw kayo this 2025, hindi nyo alam kung saan kayo napunta, hindi nyo alam kung saan kayo patungo, hindi nyo alam, wala kayong guidance, na parang you are lost this 2025. Napakadaming nangyari, ligaw ako, hindi ko alam kung saan patungo ko, anong direksyon ng buhay ko. O marahil yung iba sa inyo, ang problema nyo, you are living with lies. Na yung iba sa atin, nabuhay tayo this 2025 na punong-puno ng kasinungalingan. Kasinungalingan na, ganito na lang ako, hindi na ako magbabago, wala na akong pag-asa. Kasinungalingan na, ganito na lang yung family ko, wala na kami, wala nang chance para mabago kami. Wala nang chance para ma-redeem kami. Baka yung iba po sa inyo nabubuhay, punong-puno ng kasinungalingan. O yung iba sa atin, baka ang laban natin this 2025, uncertainty. Hindi natin alam kung ano yung kada hakbang ng buhay natin. At ang pinaka-uncertainty ng buhay, death. Baka marahil yung iba sa atin, takot na takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam. At ang pinaka-uncertain sa buhay, death. Hindi ko po alam, again, mga kapatid ko, anong pinagdadaanan nyo this Christmas. Kung lost, or lies, or takot kayo sa death, pero ito po ang regalo ng Diyos sa atin pong lahat. You are lost, there is the way. Namumuhay ka sa kasinungalingan, there is the truth. Takot ka sa kamatayan, takot ka sa death, there is the life. Ang regalo ng Diyos, the way, the truth, and the life. Sino po yun? Jesus. Kaya dalangin ko po, this morning, hindi lang po yung kabisado natin yung Christmas na pinanganak si Jesus, pero maintindihan natin again, Christmas is planned through God's sovereignty, presented by God's sovereignty, planned through God's faithfulness, and perfected with God's greatest gift. And His gift is the way, the truth, and the life. This morning mga kapatid, Christ has come. Receive Him. Ito po ang regalo ng Diyos sa atin. In-unwrap natin yung ribbon, yung sovereignty ng Diyos, yung wrapper, yung faithfulness ng Diyos, at yung mismong gift niya, Jesus Christ, Savior Christ, our Lord. The way, the truth, and the life. Christ has come, receive Him. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin.